Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Naitala ng PHIVOLCS ang pinakamalaking pyroclastic density current sa uuson ngayong taon, kasunod pa rin na nagpapatuloy na aktibidad ng Bulkang Mayon. Ayon sa PHIVOLCS, may posibilidad na ito ay masundan pa. Ang Bulkang Mayon ay nananatiling nasa Alert Level 3 kung saan marami ng naitalang uson. Paliwanag ni Dr. Paul Alani, Supervising Science Research Specialist ng PHIVOLCS sa Mayon Observatory, ang pinanggagalingan ng uson ay ang mga tinatawag na lava front. Aniya, ang ashfall sa naranasan ay kanilang nakikitang galing mula sa lava flow na nakatapat sa Kamalig at Ginobatan. Dagdag pa dito na ang hangin ay nanggaling sa northeast. Ang mga bayan ng Kamalig at Ginobatan ang inaasahan na maaapektuhan o sa magkaroon ng bagong uson. Pagdating naman sa mga pagtaas ng rockfall event, ito ay kasunod ng kanilang naobserbahan na pagtaas ng sulfur dioxide na siyang indikasyon ng pagtaas ng magma. Patuloy naman ang pagbabantay ng PHIVOLCS sa mga parameters pagdating sa posibilidad kung sakaling kakailanganin na itaas sa Alert Level 4 ang bulkan. Pero sa kasalukuyan, walang nakikitang indikasyon ng PHIVOLCS na itaas ito. Samantala, alamin natin ang ibang balita sa PTV Davao mula kay Jay Lagang. Mayong adlaw, positibo ang hepe sa Philippine National Police Con PNP nga si Police General Jose Melencio Nartates Jr. nga marisulba sa ilang buhatan ang pagpusil patay kang kanhing Barangay 3 de Mayo, Digos City, anhing Kapitan Oscar Bucol Jr. Sumala ni PNP Chief Nartates Jr. gimanduan na niini ang labaw sa Police Regional Office 11 nga siguraduhong masolusyonan ang maong kaso sa pagpatay sa anhing barangay official nga nahitabo niadto pang bulan sa Nobyembre sa nakalabayng tuig. Mamahimosab sumala pa nga ma-relieve sa pwesto ang Provincial Director sa Davao del Sur Police Provincial Office kung ugali man nga dili masulbad ang kaso. Nanawagan sab ang PNP Chief sa publiko nga makigkoordinar kanila kung ugali man nga duna sila impormasyon bahin sa krimen. Nakadawat og tabang pang-agrikultura ang anaasa 93 ka mga mag-uuma sa Libungan, Cotabato Province ato sa gipaygayon distribution sa certified rice seeds and calamity assistance sa municipal gymnasium sa lugar. Among mag-uuma gikan sa barangay Sinawingan, Batiukan, Baguer, Ulamyan ug Dimapako nga biktima sab sa mga nangaging kalamidad. Among hinabang gikan sa Provincial Agriculturist Office sa maong probinsya. Ana sa 121 kasako sa certified rice seeds ang gihatag. Sa mga benepisyaryo din ana sa tigduha kasako ang gihatag sa mga mag-umang adunay 1.5 ka hektarya pataas nga humayang naapektuhan sa kalamidad. Samtang anasab sa tig-usa kasako ang gihatag sa masubos ng hektarya sa humayan nga naapektuhan sa kalamidad. Sa kinatibukan, anasa kapin 230,000 ang nahatag nga hinabang isip suporta sa pagbawi sa produksyon ug panginabuhian sa mga mag-uuma. Ug mo kato ang mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang. Mayong adlaw. Daghang salamat, Jay Lagang. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media sites at PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.